Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Magandang araw sa lahat. Kumusta po? Welcome po dito sa Pilipinas Ngayon. Sanchez Escudero sinagot ang mga isyong ibinabato sa kanya mula sa kabilang kampo at kanyang ipinaliwanag ang tungkol sa impeachment sa kanyang press-con kanina. So ngayon, tunghayan natin ang buong detalye. Tara na! Hanggat walang fina-file, wala namang kaming aksyonan o ma-aksyonan. Sir, merong nilabas na timeline, or proposed timeline sa media ng Senator Tolentino that will essentially abbreviate the trial and have a judgment by June 30. Bagay yan ang dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o sa. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero maikling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon? Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case. Nasan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Corona. Hindi, kay dating Pangulong Estrada. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yun, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yun bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir, kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan.
Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, edi nagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang nasasakdal si VP Sarang maaaring iakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. SP, di ba yung Constitution po mismo nagsabi na madali? Sinabi yung forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon na nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada, at ang Gutierrez. Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, yun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin ay, sila yun, tapos na yun . Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganun din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. SP, para sa inyo, walang undue delay na nangyayari. Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So, sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari yung pag-convene nyo as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang binabalak kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nagmoson para mas maaga. Malayang magagawa yun ni naman kung sakasakali. Pero, dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahan na ng Senado bilang isang institusyon. At sir, yung resolution seeking de facto dismissal, hindi nyo yung pwedeng i-discuss during your regular session? I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, may file before June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical . Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon sa plenaryo. Sir, sabi ni Sen Coco, pagpatawag na daw po kayo ng all-member mo. Hindi ako sang-ayon sa all-member caucus dahil hindi ako sang-ayong pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatihan ito sa plenaryo, pagbotohan ito sa plenaryo. Wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay na ito. Ang caucus ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwedeng marinig ng publiko. Naniniwala ko kaugnay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record, para magamit ding basa nito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Sir, si SP, dating... sir. Sir, ang mga ikinadidismaya kasi is, number one, hindi na nga daw nag-trial nung February. Of course, meron kayong explanation for that. Tapos, sinep ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, minove to June 11. And then, meron pong lumabas na mga yung resolution, and then merong for the dismissal, and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed
pag nagtapos ang 19th Congress. So, sir, nandun yung ano kasi... Putulin muna kita. Sige Hindi ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na yan noon. Ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid ito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress, ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos finalang ng impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Diba, sabi ko, pag-resume namin, kami ite-take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami, baka maaprubahan namin yung rules namin. Hindi ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatawid ito. At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na Kongreso, yung kaso. Dahil 6 na taon yung pinoprotesta. Wala pang pasa ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban, na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. Sana po naliwanagan ang lahat. Napakasimple lang naman at madaling intindihin ang paliwanag ni Sanchez Escudero. Bakit ba hindi nila maintindihan? Kasi nga, atat silang pabagsakin ang mga Duterte. Pero, sure kayo. Kasi, itong leader ng Senado ay abogado ito. Alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang tama o mali. Hindi siya pwedeng diktahan at hindi niya din sinabi na hindi itutuloy ang impeachment. Ang sabi niya, idaan sa tamang proseso, walang papanigan. Maliwanag yun eh. Mag-antay tayo. Marunong tayong mag-antay. 'Di ba? Kaya lang naman tayo nagkakagulo din dyan sa bansa natin dahil yung iba, masyadong atat at hindi marunong umintende. Akala mo kung sinong magaling. Yun naman pala, buplaks naman. Magandang umaga sa lahat. God bless.